Kasi mayroong pinagdadaanan daw yung mga bata magmula sa time na lumabas sila sa tiyan ng nanay nila. Ano yung pinagdadaanan? Ang tawag doon ay 8 stages of psychosocial development. 8 stages of psychosocial development. Ang nakabracket siya ayon sa edad. Magmula ng 0 hanggang 12 months, merong nangyayari sa bata na kapag hindi mo alam, hindi mo naintindihan, hindi mo na-develop yung certain quality o certain skills sa bata. Ganon din yung edad 12 months hanggang maging 3 taon. Meron din silang skills na dapat ma-develop. Pag hindi mo alam yon, hindi mo nasuportahan, hindi mo natulungan yung bata, hindi ma-develop yung kanyang certain skills na dapat ma-develop bago siya mag 3 taon. Susunod na bracket ay 3 to 6 years old. Ganun din. Mga katangian na dapat ma-develop pero hindi na-develop. Kaya gusto niyo malaman ko ano yun? Lahat ba may anak? May ampon? Sino dito may mga apo na? Marami na. Kayo nag-aalaga sa apo nyo? Hindi. So yung matututunan nyo dito, saan nyo dadalhin? Saan gagamitin? Sa sarilinin. Ipapasa. Ipasa sa mga anak at apo pa rin. Ha? At ito ang pinakamahalaga. Para magtiwala sa iyo yung anak mo, kailangan nandun ka as role model. Paano susunod sa iyo ang anak mo kung hindi ka naman role model sa sinasabi mo? Ha? Malinaw po? Kaya kung malalaki na yung mga anak ninyo, tapos hindi kayo naging role model sa kanila, huwag nyo i-expect na pakinggan kayo. Okay? Yung mga bagong kakilala na lang, maturuan nyo. Baka makinig po sa inyo, hindi kayo kilala. No? Okay. Kasi doon pumapasok yung tinatawag na integridad. Integrity. Pag sinabing integrity, alam niyo kung hulugan ng integrity? Holy. Holy. At kanino galing yung salitang holy? Kay Jesus. Be holy, kagaya ng inyong Ama sa langit. Akala nyo ba sa suggestion yun? Yan ay utos. Maging holy ka. Na meaning ay integrity. Na ang ibig sabihin ay pag-iisahin mo ang isip, salita at gawa mo. Kaya pag iba yung ginagawa mo sa sinasabi mo, hindi ka holy. No? Hindi ka magtitiwalaan. Anak, huwag manigarilyo. Sumagayahin, ha? Sumagayahin. Umiinom ng alak. Anak, huwag kang inom ng alak. Masama ito. Guguluhin mo lang yung utak ng bata, eh. Confuse mo lang yung bata, eh. Maawa ka naman dyan. Ha? Walang kamalay-malay. Lilituhin mo pa. Ha? Anak, huwag kang maglandi, ha? Tapos nakikita ka ng anak mo, dahil mo kausap na lalaki, iba-iba. Di ba, no? Bad yun, di ba? So, welcome sa ating more responsible parenting. Kaya sinabing more responsive. Kasi may dapat tayong gawin. Hindi lang basta nasa isip natin na mabuting magulang ka. Hindi lang basta na iniisip mo lang mabait akong ina, mabait akong tatay. Hindi lang yun. Meron kang kailangang gawin o gampanan para mas lalo kang maging kapanipaniwalang tamang magulang. Naintindihan po? Okay. Mabilisan lang. Magpapakilala na rin lang ako. Ako po ay nagtapos ng Doctor of Theology, Philosophy. Ako po ay Professor at Dean sa Pearl of the Orient Theological Seminary and Colleges, Dasmariñas, Cavite. Kami po ay consultant ng DSWD.
pamilya o pagkakasal o pag-aasawa pinag-uusapan. Kami ay consultant in army. At kami ay mediator sa korte. Yan sa Makati. Ang trabaho ng mediator, tulungan ng korte na mabawasan ang mga kaso. Dahil mga simpleng kaso or away pamilya, away mag-asawa, yan ay sa emosyon. Hindi ginamit ito. Ginamit ito lalo. Hindi ito ginamit. Kaya nagkasuhan. Makikita mo doon sa korte ang magkakapatid na nag-aagawan lang sa bahay. Makikita mo doon sa korte ang magkakapatid na nag-aagawan sa kanilang legal rights. Legal rights. Rights. Bakit? Kasi may nagbabiolate. At kadalasan, ang nagbabiolate ay hindi alam yung rights ng kanyang kapwa. Di ba no, sir? Pag hindi mo alam yung rights ng kapwa mo, most likely, violator ka. No? Kagaya ng usapin sa lupa. Alam mo naman, hanggang dito ka lang, lumampas ka na. Matapang ka pa. No? Oh, ganun ang mga problema natin sa korte. Alam mo naman, bawal mag-parking dyan, nag-parking ka pa. Matapang ka pa. No? Eh, nakasulat sa batas na sa tapat ka lang ng bahay mo magpa-parking. Matapang ka pa. Karapatan ko to. Lagi tayong ganun. No? Karapatan ko to. Ang lagi mo tinitingnan sa sarili mo. Paano naman yung karapatan ng iba? Naintindihan po? Huwag puro laging tayo. Dahil kung gusto mo manahimik ang buhay mo, magkaroon ka ng peace of mind, isipin mo yung kapwa mo. Yes. Kasi automatic din yun eh. Pag siya naman nag-isip sa karapatan mo, eh pareho kayo may peace of mind. Di ba? Everybody will be happy. Ganun ang dapat mindset or mentalidad. Ha? Ako po ay may 2 bachelor degree, psychology at political science. Sa Arellano University at University of Makati. Bakit kasi pag mag-aral? Kasi gusto ko malaman, maintindihan yung sagot sa bawat problema natin. Kaya ito ko ngayon, sasabihin namin 2 mag-asawa sa inyo ang sagot sa inyong mga problema. At hindi lang galing sa science, yung sasabihin namin sagot. Galing din sa saan? Sa gumawa ng buhay. Sino gumawa ng buhay? Sino? Yung Diyos. Ha? Dahil lahat ng sinabi niya ay pinag-aralan din ng mga scientists. Kung totoo. Kaya alam naman tayo, no? To see is to believe. Ganun ang tao, di ba? To see is to believe. Ang problema, yung pag-iisip din natin. Madalas, hindi tayo naniniwala hanggang di natin nakikita. Problema yun. Eh kaso, yung gusto yung makita, bumaba na noon pa. Nag-iwan na lang ng libro. Bumaba na noon pa, nagkatawang tao na. Ngayon, huwag mo siya kahanapin kasi espiritu na lang siya. Ha? Espiritu na lang. Naintindihan po? Hindi siya darating sa bahay mo. Hindi ka special. Sa dami ba naman ang anak niya? Lahat ay special. Naintindihan po? Papupuntahin si Lord sa bahay mo. Ha? Para bigyan kang pagkain. Nasa katauhan mo na ang kakayahan para makakuha ng pagkain. Kaya sige, pamigyan nyo ng t-shirt na kayong pagkain. Yeah? Pwedeng kumain pero huwag paingayin ang kutsara at tinidor. Ha? Bata lang ang sinasaway. Malinaw po?
Pwede magkape. Huwag lang hindi pinamaingay. Ako po ay author ng isang libro na ang pangalan ay Tamang Guide sa Pakikipaghiwalay o Pag-preserve ng Marriage. Sinulat ko po yan. At simula na sinulat ko yan, lagi na ako nasa TV. Lagi tayo iniimbitahan sa Julius and Tintin, Babaw, para sa Pamilyang Pilipino, sa DCRJ. At yan ay nilagyan ng foreword ng mga batikang abogado sa UP Law. Meron silang forward na gustuhan nila. Mga dekalibre. Pag sinabing dekalibre or abogado de Campanilla, kabisado lahat. No, ganun sila. At dalawang paralegal, tuloy na ay paralegal, kami dalawa ay paralegal. Dalawa lang paralegal daw sa Pilipinas na sikat ayon sa isang abogado. Yung anak ni Jose Sison, ipaglaban mo? At ako daw. Kaming dalawa. Ayan. Wala ba akong palakpak? Thank you, thank you. Tayo ay nagsasalita din sa mga universidad, kagaya ng Our Lady of Fatima, Miriam College, PUP, sa San Sebastian College Recoletos, sa Arellano University, at sa Ateneo Law School. Ateneo Law School, mga law students yan. At sa Lyceum, sa Laguna. Lumalabas tayo sa iba't ibang TV station. Kasi nga, meron tayong dalang solusyon sa bawat problema ng Pilipino. Pamilyang Pilipino. Ayan po. Ayan, TV5. At may mga LGU din o City Hall na nag-iimbita sa atin para tayo ay magturo doon sa kanilang mga social workers, bawsi officers nila, etc. Ayan, si Mayor yan, yung naka-blue. Mayor ng Florida Blanca, Pampanga. DSWD din, yung mismong main office, tayo ay consultant pagdating sa mga problemang relasyon. Okay? Kaya sa ibang LGU, ako din ay nagkakasal. Kung tagapalanan ka, pwede pag-usapan kung magkano. Okay? Pero kung anak ka ni Henry C., ay mahal yun. Ha? Okay? Sabi ng mga balita ng nakaraang taon, pagkatapos ng pandemic, ang sabi, Pilipinas, pangatlo sa pinaka-ignoranteng bansa. Punong-puno daw ng ignorance ang ating bansa, mga ignoranteng tao. Pag sinabi ignorante, ano ibig sabihin nun? Ano ibig sabihin nun? Walang alam po. Walang alam. Pag nag-survey, mga nasa lubong nilang tao, ano masasabi mo sa konstitusyon? Ganun ang ginawa. Ano masasabi mo sa iyong karapatan? Ganun ang ginawa. Walang maisagot. Sa sobrang dami nang na-interview na walang alam, naging pangatlo tayo sa pinakawalang alam na bansa. Ang una yata ay parang Afghanistan, etc. Now, ang susi kasi, parang blood, ang buhay mo, pati buhay ng kapitbahay mo, pati buhay ng buong barangay, ang susi ay what? Karunungan. Ha? Karunungan. Edukasyon. Sabi ng Diyos nga sa Hosea chapter 6, My people are destroyed because of ignorance. Nasisira ang buhay natin dahil lang sa pagiging ignorante natin. Tama? Kaya ganun kalaga ang pag-aaral.
Itong ginagawa natin, kailangan yung tumutok at makinig at mag-analyze. Tama ba yung sinasabi ni Sir? Ay, oo, mukhang tama. Experience ko yun. Minsan na ako naging tanga. Oh? Nagmahal ako ng maling tao. Di ba? Minsan na ako naging tanga. Oh. Kaya, babawasan natin yung ignorance natin sa buhay by attending seminars like this. Bawasan natin. Kung may vocational courses, mag-enroll. Ha? Libre na nga eh, ayaw pa natin kunin. Sinusubo na ng gobyerno. Busy tayo. Busy saan? Pag ng baby. Pagtatrabaho. Gawa ng baby, wala na nga mapakain. O ito isang karunungan ng Diyos. Bago ka gumawa ng baby, siguraduhin mo muna nakakakain ka rin 3 times a day. Pero kung nagkakaproblema ka sa pagkain mo, huwag kang maglalabas ng bata. Ha? Kasi ikaw palang problema na eh. Dadagdag ka pa ng pakainin. Eh sino pa pakain doon? Ikaw din, kasi ikaw naglabas sa mundo. Malinaw? Ay mabuntis, may barangay, kuha ng pills. Paturok. Ha? Daming nabubulok na i-expire. Hindi nyo kasi kinukuha. Para sa inyo yun eh. Diba? Hindi porke nagparami ka ng anak, natutuwa si Lord. Tandaan niyo yan. You're not doing God a favor kapag ikaw ay nag-multiply. Bakit ba kasi tayo naging ganito? Kapag nagparami ng anak, happy si Lord. Hindi, ang happy yung simbahan mo. Dumadami members nila. Kasi ang turo sa atin, humayo kayo ang magpakarami. Ang objective ng seminar ito ay baguhin ko ang inyong mentalidad. Ilalagay ko sa tamang perspective. Ha? Tamang perspective. Kaya pag nagparami ka ng anak at hindi ka na makakain din, yan ay disorder. Pag sinabing disorder, disorganized na ang buhay mo. Bakit? Hindi ka nagplano. Ha? Kaya hindi natutuwa ang Lord sa iyo kapag disorganized ang buhay mo. Kasi later on, sisisihin mo na siya. Lord, paano ba ito? Sabi mo magpaami. Hindi ko na mapakain, Lord. Paano ba ito? Sino sisisihin mo? Alam ka naman magulang mo. Di ba? Pero most of the time, aatras tayo ng aatras balik para maghanap ng sisisihin. Hanggang sa paging magulang mo, sisihin mo na rin. Hindi kasi ako pinag-aral ng nanay ko, tatay ko eh. Di ba na, pwede namang planuhin ng mga bata. Meron pa nga isang in-interview sa TV, oh. Ang dami nila magkakapatid. Bakit ba kasi aming kami kung di naman kaya? Nagre-reklamo. Bakit ba pinadami kami, di naman kaya? Oh, kaya ano dapat mong gawin? Kumuha ng impormasyon kung paano magplano ng mga anak. Ha? Huwag ka magtatanong sa simbahan. Lagi sa simbahan, magparami ka, bigay ni Lord yan. Okay? Eh kasi may naunang utos bago ka magparami. Alam niyo anong unang utos? Ha? Ano yung unang utos? Be fruitful. Ikaw muna yun. Ikaw muna yun. Solo. Be fruitful. Huwag kang mag-multiply hanggat hindi ka fruitful. Paano ba maging fruitful? Congressman. Meron kang seed na binigay sa iyo ng Diyos. Seed. Nasaan? Hindi dito. Nandito. Utak. Strategy. Idea. Recipe. Menu. Nandito. At kapag yan, dinevelop mo,
tinesting mo, pinatikim mo, nagustuhan, babayaran ka ng tao. Inayos mo, ni-research mo, pinag-aralan mo. Hindi ka nanood ng mga telenovela, hindi ka nagsayang ng oras, kakabrowse sa Facebook. Dahil ka nakatutok sa pag-develop ng iyong recipe, ng iyong menu. Ano mangyayari pagkatapos? Pupuntahan ka ng tao kahit saan ka tumira. Kasi ikaw ay may fruit na dala-dala. Kung pinakamasarap na kari-kariyan sa buong barangay Palanan, hahanapin ka saan ka man tumira. Nasaan yung pinakamasarap na kari-kari dito sa Palanan? Nasaan yung pinakamagaling gumawa ng puto dito sa Palanan? Nasaan yung pinakamagaling na electrician dito sa Palanan? Nasaan yung pinakamagaling na plumber or contractor or mason, karpintero? Hahanapin ka. Yan po ang magiging fruitful. Kapag hindi mo ito plus, hindi mo pinagtsagaan, gagamit ka ng fruit ng iba. Ibebenta mo yung fruit niya, yung idea niya. Magiging tindero ka na lang. Magiging ahente ka na lang sa idea ng iba. Gusto niyo ba yun? At doon ka mababaon sa utang. Dahil idea ng iba yung binibenta mo, mas yumayaman yung may idea. Maintindihan po? So, ito na. Nag-aaral na tayo. Nakikinig na kayo sa akin. That's very good. Ano ngayon gagawin mo kapag ikaw ay may edad na? Wala nang tatanggap sa iyo sa trabaho mo. Ang kinukuha ng mga kumpanya ay mga mas bata at tumatanggap ng mas mababang sahod. Sa dami na ng populasyon ngayon, mataas ang kompetisyon natin. Ang dami nagkukumpit, makakuha ng pambiling pagkain. Dami nagkukumpit, makakuha ng trabaho. Ang haba ng pila, bago ka ma-interview. Ako dati, dahil alam kong marami din akong kaagaw sa posisyon, nagpapadala ako ng application sa post office. Hindi pa uso masyado email. So nagpapadala ako ng application. Pag nagpadala ako ng 10, sigurado 2 tatawag. Sigurado. Bakit? Kasi may inaalok ako solusyon sa problema nila sa loob ng opisina nila. Kaya ko resolve yung mga problema nyo. Ganun ako magsalita. Ganun ako magpakilala ng sarili ko. Bakit? Kasi may tiwala ako sa sarili ko. Yan ang kulang natin. Tiwala sa sarili. Kaya problema talaga ang magpapalaki sa bata kung sa atin pa lang may problema na. Uunahin kong ayusin yung ating problema as a parent. Bago tayo magiting. Bago matutunan ang parenting. Okay po? Okay, very good. May question? May tanong? Yung kawalang tiwala natin sa sarili natin ay nagbibigay ng malaking problema yan. Paano? Sinubukan mo mag-business kasi wala na tumatanggap sa'yo kasi matanda ka na. 1 linggo pa lang yung business, sumusuko na. Walang kita. Ayoko na, isip ulit ako ng iba. Hindi mabenta tong amo na to ah. Try ko kaya boardwalk. Lahat nga binenta. Oh, idea ng iba yung binibenta mo, fruits ng iba yung binibenta mo. Baka meron kang fruits, meron naman talaga. Tamad ka lang. Dami ko na nakita tamad. Ha? Oh, bakit ako ganito ka-confident magsalita? Kasi pinagdaanan ko. Pinanganak ako mahirap.
Pero di ako pumayag na mamatay na mahirap. Ha? Hindi ako pumayag. Ito nang bigay sa akin ng Lord eh. Ito na rin yun hanggang pagkamatay ko. Hindi ako pumayag. Ikaw, papayag ka, ma'am? Papayag ka? Papayag ka, sir? Sabi ni Jesus sa mga tao, bakit ito ang problema? Kung saan kayo kakain, saan kayo matutulog, saan kayo makakita ng bahay, damit, ba't kayo na ang problema ang ganon? Sinabi niya sa mga apostoles niya kasi nagre-reklamo. Nagre-reklamo. Pupunta tayo doon, Lord. Wala naman tayo makakain doon. Sinagot niya yung apostoles niya. Ilang linggo niyo na akong kasama. Problemado pa rin kayo. Ano sagot niya? Tingnan niyo yung mga ibon. Alam nila kung saan sila kukuha ang pagkain. Diba? How much more kayong tao? Mas mahalaga kayo, di ba, kaysa sa ibon? Tama, mali? Oo. Wala ka namang yung mga aso. Hayop lang yung binigyan niya ng pagkakataon makakita ng pagkain. Mas mahalaga daw kayo kaysa sa hayop. Imposibleng wala kayong paraan or skills na binigay sa inyo para makakuha ng pagkain. Yan ay nasa Genesis chapter 1. Nababasa niyo ba Genesis chapter 1? Inandun lahat yung sagot sa problema sa buhay. Nasa unang page. Ano sabi niya? God created the man and the woman and put His image on them. Imahe. Anong imahe? Hindi lang yung picture, itsura. Hindi lang yun. Yung kabuuan ng kanyang kakayahan. Pag sinabi niyang, let there be light, and there was light. Pag sinabi niya, nangyayari. Binigay niya sa inyo yun as human being. Sinabi mo, gusto kong maging ang buhay namin. Mangyayari o hindi? Mangyayari kasi ginusto mo. Gusto ko magkaroon ng malaking bahay. Mangyayari o hindi? Mangyayari kasi ginusto mo. Ang tanong na lang, paano? Yung paraan. Yun ang trabaho mo. Pag-aaralan mo. Huwag natin gawing genie si Lord. Na pagpikit mo, pagdilan mo, nandiyan na yung malaking bahay na kailangan mo. Ha? Huwag natin gawing genie si Lord. Pinapasa natin yung obligasyon natin sa Kanya. Dasal lang tayo ng dasal. Ha? Hindi po ganun ang turo niya. Binigyan tayo ng utak na may 500 billion cells para gamitin. Kaya lahat ng bilyonaryo ngayon, nagsimula yan sa utak nila. At walang diploma yan. Mga hindi nakatapos ng college siya mga yan. Tanungin mo si Bill Gates, kung may diploma yan, wala. Tanungin mo si Elon Musk, kung may diploma yan, wala. I-google nyo mamaya pag-uwi nyo. Dahil hindi na bibigyan ng eskwelahan, yung binigay ng Diyos dito. Okay? Kaya pag naintindihan nyo to at in-apply ninyo, ewan ko na lang, kung hindi kayo maging mabuting magulang, kasi mapuprovide nyo na yung lahat ng kailangan nila. Ayun yung pinakaunang-una natin problema. Di ba? Pagkain, bahay, damit. 3 basic needs. Kaya may nagpapatayan sa labas, sa kalye, kasi nag-aagawan sa oras. Para makakuha kagad ng pera, pang uwi sa pagkakas. Pati ego, pride, naunahan ako walang iya to, habulin ko to. Hanggang sa magbugbuga na, magpatayan na. Oh. Ano ang ginamit? Ito, hindi ito. So ano mas dapat gamitin? Ito maraming usage, maraming benefits. Ha? Ito yun, wag ito. Kaya binaba ito dito. Para unahin to. Ha? Thank you, ma'am. So, pag mayroong mga
problema sa lipunan, may statistics na ginagawa yung police, yung mga bawsi officer, tumataas daw ang kaso ng abitmut, tumataas yung kaso ng incest. Ano ba yung incest? Alam niyo yung incest? Incest. Relasyon ng tsuhin halimbawa, or kapatid mo, pinatulan yung anak mo, no? Mga ganon. Kadalasan yan, sa loob ng bahay. May relasyon. Pinagkatiwala mo yung anak mong babae sa uncle niya. Sa uncle niyang byudo. Sa uncle niya na uhaw. Nagkatiwala mo anak mong babae. Risky din. May risk din. Kahit sabihin mong kapamilya ko naman yan eh. Meron pa rin risk. Kaya yun ang iisipin mo. Hindi naman sa wala akong tiwala sa iyo, kuya. Huwag mo intindihin yung feelings niya. Intindihin mo yung kapakanan ng anak mo. Ha? Kasi siya yung mas dapat mong unang magpagmalasakitan. Hindi yung kapatid mo. May anak ka na eh. Diba? Anak mo, yung mas una mong pagmalakitan sa kanyang kapakanan. Kaya mo yung kapatid mo, matanda na yan. Problema niya na yung future niya. Hindi na ikaw yun. Nagpamilya ka na eh. Maliwanag po? Teenage pregnancy. Paano ba nangyayari na nabubuntis ang kabataan? Bakit? Bakit? Biglaan nabubuntis ang mga kabataan. Bukod sa busy ang magulang. Sobrang hilig. Meron ding rason yan bago naging mahilig. No, aatros lang tayo babalik. Makikita natin. Bakit na naging mahilig? Baka yung magulang nababayaan lang yung mga X-rated na TV sa bahay. Mga nagkala. Social media din. Pwedeng ganon. Maraming dahilan. Na pag sinumatotal mo, ang ending ay kapabayaan. Kaya nga ang kauna-unahang utos doon sa lalaki at babae na nasa Garden of Eden, huwag hawakan anumang nasa gitna. Akala niyo prutas yun. Yan ay symbol lamang. Akala niyo apple yun. Hindi yung apple. Ito yun, oh. Anumang bagay na nasa gitna, pag ginawakan mo, may mangyayari. Diba? Enjoy mo yung chicken mo. Diba? Hindi naintindihan ng dalawang yun na lahat ng bagay na nasa gitna, and that includes your sex organ. Kaya nga, sinasabi ng mga eksperto na ang marriage, unang marriage ay naganap doon sa Garden of Eden. Kasi sex yung ginawa ng dalawa. Hindi pa bitas na ako. Eh may mga nanggugulo sa edukasyon natin, sa eskwelahan. May nanggugulo. Sino yung mga yun? Mga tao, may ideology, walang Diyos. Komunista. Mga komunista. Ang dami na naupo sa Kongreso. Gumagawa ng batas para baguhin ang mga bata. Tinuturuan yung mga bata, hawakan yung private part. Sa murang edad, tinuturo, ano ba yan? Kailangan ba nila matutunan agad yun? Ha? Kaya yung mga module sa mga anak ninyo, kailangan yung binabantayan, binabasa rin. Ha? Huwag kayong mag-hire ng ibang tao para sagutin yung assignment ng mga anak niyo. Hindi nyo alam eh. Kung ano na yung nababasa nila doon eh. Alam niyo ba may libro pang pinakakalat sa mga eskwelahan? Ang aking Pepe.
Palitaan niyo ba yun? Meron. Binababoy nila ang kaisipan ng mga kabataan. Bakit? Para dumami problema natin. Pag dumami na problema natin, labas sila ng labas sa kalye, kami ang solusyon sa inyong problema. Ano ba yung inaalok nila? Communism. Communism na style ng gobyerno. Kung mapasok yan sa mga university, tinuturuan nila yung mga estudyanteng magalit sa gobyerno. Dinadala nila sa bundok. Ang dami na nawawalang dalaga. Alam mo ba yun? Dinadala sa bundok, dinirate. At kapag nagbabarilan na, sila yung nasa unahan. Estudyante to. Kaya importante rin na nakikibalita kayo sa nangyayari. May mga nanay na nagrarally sa Malacanang para hanapin lang yung kanilang mga anak na nawawala. Na dinala sa bundok. Sinasabi ko sa inyo para alam nyo din. Dahil pwede ito mangyari kahit kanino. Ha? Babasahin nyo yung binabasa ng mga anak ninyo. Huwag kayong papayag na porke nangyayari at ginagawa ng marami, siyang tama. Ha? Kaya nga merong tama at mali eh. Saan ka? Sa tama o sa mali? Doon tayo lagi sa tama. Saan ang batayan o basis o source natin ng tama? Saan? Sa Biblia. Sa salita ng Diyos. Ha? Kasi pag doon tayo sa mali, kung nasa gitna lang tayo, pag nasa gitna lang tayo, between tama and mali, meron kang ibang piniplease. Sino piniplease mo? Mga tao. Para nakita nila na sumusunod din ako. Gumagaya din ako. Bakit sila magalit sa akin? Bakit sila magtampo sa akin? Mali yun. Mali yun. Mali. Ito ang ginagawa ng marami, pero alam mo, mali. Gagaya ka. That's dangerous. Pag nagdurusa ka na, hayaan ka na lang. Hindi mo malalapitan yan. Tulungan nyo naman ako. Ha? Problema mo yan. Gaya ka na kaya eh. Sunod ka ng sunod eh. Oh. At umiiksi ang buhay natin kapag tayo ay lagi gumagawa ng mali. Tama? Umiiksi ang buhay natin kapag tayo ay lagi nag-i-experiment. Kaya nga kailangan sabihin sa atin ni Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. Ano ibig sabihin nun? Ako ang daan sa katotohanan na kailangan mo para humaba ang buhay mo. Life ang ibig sabihin nun. Ako ang daan sa tamang kailangan mo para humaba ang buhay mo. Gusto niyo humaba lahat buhay niyo? Gusto niyo? Di ba yun ang damdamin natin eh? Mapahaba ang buhay natin eh. Kaya nga konting lagnat lang, inom kagad tayo ng gamot eh. Di ba? Konting sakit ang pakiramdam. Inom kagad ng Biogesic. Ito isang sikreto ha. Simula 1990, hindi pa ako nagkakasakit. Promise. 1990. Yung 1990 kasi, nagtatrabaho ako sa Jollibee noon. Sa Isitan Recto. Kami yung nagbukas noon. Jollibee, Isitan Recto. Nagluluto ko ng hamburgers at nakatapat yung aircon sa akin. Pawis na pawis ako. Ang bilis kong gumawa ng burger. Oh, after 2 weeks, nasa ospital ako. Natuyuan ako ng pawis. Simula noon, inayos ko na yung aking sarili. Paano ko inayos? Pag may nararamdaman ako, hindi ko kinakarir. Hindi ko pinupost sa social media.
Ha? May naramdaman na ng konti, nasa social media na, nakapost na. Para saan? Bigyan niyo ako medical, gano'n? Huwag niyong karirin ang inyong sakit kasi yung katawan natin, meron niyang design para pagalingin yung ating sarili. At dito yan nag-uumpisa. Anong style ang gagawin mo? Okay lang to. Maya-maya okay na ako. Lagnat lang to. Papasok pa rin ako. Konting lagnat, absent na. Diba? Hindi na nang hinayang doon sa per day. Hindi na nang hinayang. Huwag ka rin ang sakit. Ang dami ko nakikitang ganyan. Bine-baby ang mikrobyo. Ang mikrobyo ay hindi bine-baby. Anong ginagawa? Pinapatay. Napatay ang mikrobyo. Okay? Now, may play akong video ng isang scientipiko na nag-aral tungkol sa paglaki ng mga bata. At hindi lang yun yung ating pag-uusapan. Pati rights of the child galing sa United Nations. Anong mga karapatan ng mga bata na dapat alam natin para maibigay natin. Kasi pag hindi natin alam, wala tayong maibibigay. You cannot give what you do not have. Okay po? And you cannot do what you do not know. So, panoorin natin itong video ni Erik Erikson, isang scientist, German, mga Hudyo at German. Mga dugo, alam niyo kung anong dugong galing sila? Galing sa dugo ni Jesus Christ. Yung pinanggalingan, si Albert Einstein, dugong Jesus Christ siya. Kaya ang tatalino. Pag-aralan mo ang mga scientists, yung dugong pinanggalingan nila, galing doon sa lineage. Mula kay Haring David, pababa kay Jesus Christ. Kaya gusto patayin lahat ni Hitler, ang lahat ng Hudyo. Kasi galing yan sa dugong, galing sa Diyos. Sobrang tatalino. At isa dito ay si Erik Erikson. Norin natin, ha? Kaya kung development lang ng bata ang pag-uusapan, he is the most cited psychologist of the 20th century, Erik Erikson. Ano na? Ano po? Yeah. Hindi. German born. Nung hinahanap na sila ni Hitler, nagtakbuhan sa Amerika. Walang college degree, pero naging professor sa Yale and Harvard. O, imagine mo. Kaya yung bigay ng Diyos sa'yo, hindi kailangan ng school. Kailangan mong tuklasin niya mag-isa. Okay? At kadalasan, binibigay ng Diyos yan kapag naghanap ka, hinanap mo, tinanong mo. Pero hanggang di mo tinatanong si Lord, kung ano binigay sa'yo kakayahan, hindi mo malalaman yon. Because ask and it shall be given. Hindi niya yan kusang binibigay. Kailangan magkaroon ka muna ng interest. Ha? Wow, makinig mabuti. Ba tayo mag-play? Ito tayo sa YouTube. Marinig niyo ito sa YouTube.
discuss about Erickson's 8 stages of psychosocial development. As is well known, Erickson's 8 stages of psychosocial development is a modification of Freud's psychosexual theory. As we may already know, Freud describes human personality development as psychosexual. This means that for Freud, what develops in the human person is the way in which libido, or sexual energy of the id, accumulates and is discharged as human persons mature biologically. Each stage of Freud's 5 psychosexual stages, that is, oral, anal, phallic, latency, and genital, represents a fixation of libido on different areas of the body, which as a person grows, become important sources of tension and pleasure. Now, Freud believes that life is built around tension and pleasure, and that the former is caused by a buildup of libido, while the latter results from its discharge. Much like Freud, Erikson is convinced that personality develops in a series of stages, hence Erikson's 8 stages of psychosocial development. But instead of focusing on the psychosexual aspect of development, as Freud did, Erikson's 8 stages of psychosocial development focus on the resolution of a specific crisis that one encounters in each stage of its development as a person. Erikson argues that this conflict must be resolved for a child to develop into a healthy and well-adjusted adult, which in turn makes her a contributing member of society. Erikson calls this ego strength or ego quality. And according to Erikson, if the person fails to overcome this crisis, she will emerge with a sense of inadequacy in that aspect of development, which in turn prevents her from developing the necessary skills needed for a strong sense of self. Now, as we can see, Erikson expanded Freud's psychosexual theory by highlighting the cultural aspect of personal development. This is the reason why Erikson puts more emphasis on the impact of social experience on personality. In fact, in Erikson's 8 stages of psychosocial development, Erikson attempts to explain how social interactions and relationships played out in the development of personality. Now let's delve into Erikson's 8 stages of psychosocial development. Infancy, from birth to 12 months of age. Trust versus mistrust. The first stage in Erikson's 8 stages of psychosocial development takes place during infancy, which occurs between birth and 1 year of age. According to Erikson, this is the most fundamental stage in life. During this stage, the infant is utterly dependent on the parents, especially the mother, for sustenance and comfort. According to Erikson, if the parents are consistent in providing the infant with a secure environment, including the satisfaction of the infant's basic needs, such as food, love, and safety, the infant develops a sense of trust. If parents, on the other hand, are inconsistent in providing the infant with what she needs, Erikson argues that a sense of mistrust will develop on the part of the infant. In the long run, according to Erikson, mistrust will lead to feelings of frustration, withdrawal, suspicion, and a lack of confidence. Edad 0. Edad 0, paglabas ng baby, ano daw ang nangyayari? Kapag lumabas siya, lumanding siya sa bahay ninyo, at naramdaman niya siya ay secure, naramdaman niya lagi siyang kinakausap na maayos, hindi sinisigawan, mararamdaman niya nasa safe siyang environment. At kapag naramdaman ngayon, magtitiwala siya sa kanyang environment, sa kanyang nilandingan. Mabuting magulang pala itong nilandingan ko. Ramdam na nila yun. Kaya doon na-develop yung pagtitiwala.
sa tao. Kahit sinong makilala niya paglaki niya, madaling magtiwala. Ako hindi ako mapaduda sa tao. Kaya tuloy lagi ako nai-scam. That's my problem. Masyado akong, yung hindi ako magdududa kagad pag lumapit. Hindi eh. Maya binobola na ako. Pagkatapos nun, inuutangan na ako. Oo. Tapos maya hindi ko na makita. Eh lalo na nung kainitan ng kampanya. Ang dami lumapit sa akin, na scammer din. Nakalungkot. No? Pero tandaan niyo yung sinabi, kapag inconsistent ka, papagbabago-bago, minsan mabait ka, minsan salbahe ka. Minsan walang dete, walang makain. No? Ramdam ng bata yun. Kaya huwag niyo isipin na bata ba yan, hindi niya naiintindihan yan. Huwag niyong isipin yun dahil na-absorb niya ang nararamdaman mo din. Yung energy binibigay mo sa bata, ramdam niya. Ha? Kaya pag lagi kayo naririnig ng baby na nag-aaway mag-asawa, makikita niyo maya-maya kung na-effect bata. Ang pakiramdam niya dahil sa kanya, kaya kayo nag-aaway. Ang pakiramdam niya, wala siyang kwenta. Pag-aralan pa natin. Ha? Kaya depende yan sa inyong mga ginagawa at sinasabi sa loob ng inyong tahanan. Okay po. Next. It must be noted, however, that for Erickson, it is impossible for the infant to develop 100% trust. For sure, the infant cannot avoid developing some kind of mistrust during this stage. Although negative in itself, Erickson believes that some experience of mistrust is advantageous on the part of the infant, as it allows her to gain some understanding of what constitutes danger situations later in life. This explains why Erickson believes that a successful development of the infant's personality during this stage involves striking a balance between trust and mistrust. However, Erickson cautions that it is not advisable for the infant to be exposed to prolonged situations of mistrust. Early childhood, ages 1 to 3 years, autonomy versus shame and doubt. The second stage in Erickson's 8 stages of psychosocial development occurs during early childhood, between ages 1 and 3 years. According to Erickson, the child during this stage begins to explore the world and learns that she can control her actions and eventually acts on her environment to get results. It is also during this stage that the child begins to show strong and clear preferences over things of interest, such as food, toys, and clothing. Thus, it is in this stage that the child develops a sense of personal control and starts to gain a little independence. Now, for Erickson, if parents allow their children to make choices of their own, which in turn allows them to develop personal control and gain independence, children will develop a sense of autonomy. Erickson believes that children who successfully complete this stage, that is, develop a sense of autonomy, will feel secure and confident. On the other hand, those who do not are left with a sense of inadequacy, which in turn results in a feeling of shame and self-doubt. Preschool. Age 1 to 3. Nung 0 to 12, na-develop yung pagtitiwala. Dahil alam mo ang gagawin. Pag hindi mo alam, most likely, meron niyang stress sa kanyang mundo. Ha? Hindi nagtitiwala basta-basta sa kanyang mundo.
Now, pagtugtong niya ng 1 taon hanggang 3 taon, ito yung edad na sobrang likod. Diba? Lahat ini-experiment, lahat pinupuntahan, lahat inaakyat. Na ano gagawin mo as magulang? Hindi mo siya papaluin, hindi mo siya gagalitan. Bakit? Kasi madedevelop yung shame, sa hiya sa sarili niya. Matatakot na sa susunod niyang gagawin. Hindi mo siya papaluin. Huwag ka pumunta dyan, tigas ng ulo mo. Kailangan ma-develop yung autonomy sa kanila. Autonomy. Na hindi siya pinagagalitan sa tuwing pupunta siya doon. Inaalalayan lang. Huwag niyo lang hayaang mahulog. Huwag niyo lang hayaang masaktan. Papuntahin niyo lang, pero sundan niyo. Huwag niyo panoorin na mahulog. Ha? Ayan, para matuto ka. Ayan. Oo, tapos foreigner itong mag-aaral. Hindi na ina-apply. Diba? Huwag niyo panoorin yung batang masaktan. Ha? Hindi naman ikaw yan eh. At least ikaw, kaya mong tiisin yung sakit. Eh yung bata, di ba, hindi nila kaya tiisin yan. Iiyak ng matagal yan. Okay po? Ha? Now, pag lagi nyo sinasaway, gusto nyo turuan kagad, alam, matuto ka kagad, ha? Parang batas militar sa loob ng bahay. No? Kailangan sa murang edad pa lang yan, inaalis na yung sungay. No, ganun yung tatay ko eh. Sungay, di ba? Sungay daw. Gano'n mo nakikita sungay. Ganun yung tatay ko. My goodness. So, sa edad na 1 to 3, pag ramdam ng bata na wala na siyang kalayaan, gumalaw, asahan mo, paglaki niya, tahimik lang yan. Takot mag-initiate, takot ipakita ang sarili. Kasi baka mapahiya, mapagalitan. Bakit? Kasi hindi na-develop. Yun dapat ma-develop sa kanyang pagtitiwala sa sarili. Naintindihan po? Now, preschool. Ito na yung oras na mag-aaral na siya. Mag-aaral na. Kaya nga yung 0 to 6 or 5 years old, sa atin yan bilang magulang. Development ng bata. Kasi yung susunod na kailangan niya matutunan ay mag-aral, magsulat, magbasa at mag-analyze. Kapag ikaw bilang magulang nagkulang ka doon sa 5 years old paatras, malaking challenge sa bata yun. Hahabol siya. Hahabol siya na ma-develop yung tiwala niya sa sarili niya. Maghahabol siya talaga. Naintindihan? Preschool. Ano mangyayari sa bata kapag sa edad na ito? Ages 3 to 6 years. Initiative versus guilt. The third stage in Erickson's 8 stages of psychosocial development is the preschool stage, which takes place between ages 3 and 6. During this stage, children are now capable of initiating activities and begin to assert control over the environment through social interactions and play. According to Erickson, children who are successful in this stage feel capable and able to lead others. It is also in this stage where children want to begin and complete their own actions for a specific purpose. When such initiatives, according to Erickson, do not yield the desired results, children may feel guilt. Erickson argues that for children to become successful in this stage, they must resolve the task of initiative and guilt. Erickson observes that the task of initiative, which is commonly understood as a sense of ambition and responsibility, can be fulfilled when parents allow their children to explore the world on their own and then support their choices. In the end, as Erickson would have us believe, these children will develop self-confidence and feel a sense of purpose. As already noted earlier,
if children are not successful in this stage, that is, when their initiatives are stifled by their parents, they develop a sense of guilt. School age. Preschool, 3 years old to 6 years old. Ano ang nade-develop sa kanila? Kapag ginampanan mo trabaho mo, nade-develop yung kanilang pag-initiate. Initiative versus guilt. Kapag hindi mo nagampanan, magiging guilty sila palagi sa lahat ng kanilang naobserbahan at ginagawa. So, punta natin initiative. Ano ba nangyari pag nag-initiate yung bata? Ito yung panahon na bibo, bida-bidahan, lagi nagsasalita. Nakikita ng mga classmate, madaldal. Makakakuha yan. Makakala ko sagot yan. Tapos, pag mayroong activities, laging nangunguna. Ganito gawin natin. Ganito gawin natin. Later on, pag gustong kausapin yung teacher, siya yung itutulak. Ikaw na kumusap kay ma'am. Magaling ka naman magsalita eh. Ikaw na. Siya yung itutulak. Nakikitaan na siya ng leadership qualities ng mga classmate niya na walang leadership qualities na na-develop. Okay? Mararamdaman ng mga classmate niya yun eh. Nag-initiate na palagi. Pag hindi yan na-develop, magkakaroon ng guilty feeling. Yan din yung edad na kapag nakita nga kayo nag-aaway, ang feeling niya, kasalanan niya. Yung inyong pag-aaway. Kaya hindi rin tama na naririnig ng bata ang inyong pag-aaway. Sige, mag-aaway kayo, magbubugang kayo. Huwag niyo lang ipakita sa bata. Ha? Ang awa niyo na. Ang una ko suggestion nga eh, mag-away kayo sa CR. Kay dalawa, mag-asawa. Kasi CR, tapunan, ang dumi. Ay, sorry sa mga kumakain. Sorry. Wala kayong mapwesto ang pag-awayan. Doon kay CR. Ha? Oh, pag lumamig na kayo doon, eh bahala na kayo. Ang gawin niyo doon. Doon yung ilabas yung dumi ng katawan nyo, ng init ng katawan nyo. Doon yung labas. Ha? Huwag sa harapan ng bata. Okay? Next is school age. Ages 6 to 12 years. Industry versus inferiority. The fourth stage in Erickson's 8 stages of psychosocial development is the school age stage, which takes place between ages 6 and 12. During this stage, children are faced with the task of industry and inferiority. Here, through social interactions, children begin to develop a sense of pride in their abilities and accomplishments, particularly in schoolworks, sports, social activities, and family life. According to Erickson, if children are encouraged and commended by the parents and teachers, they develop a sense of competence and belief in their skills. However, if children don't get the support of parents and teachers in the form of encouragement and appreciation, they will doubt their abilities to be successful, which might be responsible for the development of inferiority complex in their adolescence and adulthood years. Adolescence. 6 to 12 years old. Ito yung panahon na ang bata matapos ma-develop yung pagtitiwala sa environment niya, matapos ma-develop ang pagtitiwala sa sarili niya, ito na yung panahon na siya ay nag-join na sa mga club, sumasali sa mga contest, sumasali sa mga kompetisyon, sa eskwelahan, paligsahan, because ramdam na niya yung kaya niyang gawin. Because nakita na niya yung kanyang purpose sa mundo. Kaya pagpunta niyo sa mga playhouse, sa mga malls, meron doong mga istasyon ng bumbero, istasyon ng pulis, kusina, hospital, pinapapwesto sila doon para mag-imagine ang bata. Tinuturuan sila mag-imagine. Nakita nila yung sarili nila balang araw kung ano sila magiging. Ha? Siguro, dinaanan niyo rin yun. Di ba? Yan yung edad na 6 to 12 na naghahanap ka na ng purpose. Kaya pagtungtong ng 12 to 18, teenager na yan,
Pag hindi niya alam kung sino siya sa edad na bago mag-12, pagdating ng 13 pataas, mag-i-experiment yan. Sasama sa mga barkada, nag-i-experiment din na hindi makita kasi hindi na-develop yung kanilang tiwala sa sarili nung mga nagdaang stages na pinag-usapan natin. Ano pa? Dahil sa kakahanap sa kanilang sarili, kung sino sila, naliligaw ng landas. Di ba? Kung ano yung ginagawa ng maraming, gagaya. Kaya pag nagkaroon ng barkada yan na nagda-drugs, delikado ang anak mo. Mga ligaw na bata rin yun. Mga batang ligaw din ng landas. Kaya doon siya mapupunta. Ganyan din ang problema nila sa Amerika. Ligaw na anak. At may mga babaeng kasama doon. At dahil pareho silang mga ligaw, pareho silang ligaw magkakasama, sila nagbubuntisan. Magkakasama eh. May access sa opposite sex, mabilis. Busy rin si mami, busy si daddy eh. Oh, iintindihin ko yung sarili ko, busy silang dalawa. Kaya mataas ang teenage pregnancy. Nasasama sa mga lalaking ligaw. Because nagkakaroon sila ng lakas ng loob kapag marami sila. Alam nilang may mga lalaki silang barkada na magpoprotect sa kanila. Habang proteksyonan sila, syempre, binubuntis sila. Di ba? Ganun yun. Ito pa isa. Dahil sila ay ligaw, hindi makita yung identity, hindi na-develop bago mag-12 years old, gumagamit ng identity ng iba. Sinusuot yung mga damit ng mga sikat. Sinusuot yung t-shirt na merong pangalang Michael Jordan. Stevie Wonder. Sikat na gamit. Kilalang gamit. Nike. Di ba? Adidas. Ano pa? Basta yung mga sikat na brand. Pinapatong nila sa kanilang identity. Dinidikit nila yung sarili nila sa mga kilala na. Napansin niyo? Di ba ganun nangyayari nila sa kanila? Naghahanap kasi ng identity. Ako, late ko na nalaman yung identity ko eh. Nung mapasok ako sa Jollibee, meron akong nameplate, saka t-shirt, uniform. Gusto ko pumasok na naka-uniform na sa bahay pa lang. Bakit? Kasi sikat yung Jollibee. Nagkakaroon ako ng sense of identity. Oy, taga Jollibee yan. Oy, taga McDo yan. Diba? Sarap ng feeling pag sinusuot mo yung identity ng iba. Pero may sarili kang identity, hanapin mo. Pag hindi ka natulungan ng magulang mong makita yun, before ka mag-12, ikaw mismo ang maghahanap. Para hindi ka maligaw ng landas. Ha? Next, adolescence. Ito na. Ready to mingle na siya. Single and ready to mingle. Ages 12 to 18. Identity versus role confusion. The fifth stage in Erikson's 8 stages of psychosocial development is the adolescent stage, which takes place between ages 12 and 18. When you have a perfect response in your head where your fingers just can't let go, when you've all typing, donating. According to Erikson, the adolescent stage plays a crucial role in the development of a sense of personal identity. Hence, it is in this stage that the adolescents explore their independence and develop a sense of self. As a matter of fact, according to Erikson, the adolescent's main task in this stage is to develop a sense of self. Erikson argues that when adolescents received proper encouragement and reinforcement in their personal exploration,
They will emerge from this stage with a strong sense of identity and are able to remain true to their values and beliefs when faced with problems. Those who do not receive proper encouragement and reinforcement will develop a weak sense of identity and experience role confusion. Confusion not only about themselves but also their future. Yun yung isang hindi ko nasabi. Encouragement. Kapag may initiative na ginawa ang anak mo, pinakita sa'yo, ano sasabihin mo? Yung ano mo na lang, suportahan mo lang po. Anong susuportahan? Kung saan yung magandang daan saan siya papunta. Very good. Good job. Very good. Pero hindi lang sapat yun. Hindi sapat yun. Huwag mong isipin na perfect na yung gawa ng anak mo. Huwag mong iparamdam sa anak mo na perfect na yung gawa niya. Ha? Kasi hindi na mag-excel. Anak, magkanda sana kung dagdagan mo ng ano dito, ng sun o ng puno. Diba? Naka-engage ka na sa kanyang ginawa. Hindi lang basta pinuri mo, "Oy, very good anak. Teka lang anak, kung may tawag ako." Hello? "Ay, ang ganda anak. Teka lang, kung sabi ko muna ito, kumari ko, may dalang chismis." Huwag ganon. Ha? Pwede ka naman magdagdag. Pwede na. Dadagdagan ni mama. Ages. Si ma'am pala ay Master of Arts in Psychology sa Philippine Women's University, PWU, sa top. Master in Psychology. And specialization with family life and children development. Doon ang tutok niya talaga. Ika. Lapan naman natin. Alam mo, pakantahan ko eh. Joke lang. Siya pakakantahin natin mamaya. Ha? Okay. So, itong stage na to, 12 to 18, between pa siya ng early adolescent to adolescence, diba? So, nandoon yung twin. Tawag natin doon ay twin sa ibang term ng mga psychologists. So, yung twin, ito yung nagde-develop yung kanilang reasoning skills. Kaya pansin nyo sa mga nagbibinata, marunong na silang sumagot sa inyo. Marunong na silang mag-reason out. Pag sinabi mong bawal ang cellphone, anong sagot sa'yo? Ha? Eh, wala namang pasok eh. Oh, classmate ko nga eh, nagro-roblox eh. Ba't ako hindi pwede? Yun. Ganun na yung stage na to kasi kumbaga, nandoon na sila sa parang meron na silang na-explore sa sarili nila. Yung alam mo dito, nagiging independent yung mga bata. At saka the more natin silang pinihigpitan, the more sila nagre-rebelde. Pansin nyo? Lalo pa sa panahon ngayon, modernized na tayo. Hindi na uubra yung mga traditional na parenting styles natin noon. Natitig pa lang ng magulang, oh, takot na. Pero ngayon, hindi mo nga mapitik eh, di ba? Human rights. Oh, Bantay Bata, 163. Alam na alam ng mga bata yan. Di ba? So, kunting sigaw mo pa lang, isusumbong kita sa mga pulis. Oh. Kaya yung mga stage na to, kailan, nasa confusion pa din sila ng identity nila. Yes, meron sila. Alam nila yung identity. Meron na silang idea, meron na silang na-explore. Pero kailangan as parent, tayo pa rin dapat yung mangunguna sa kanila. We have to push them. Okay anak, alam mo, sinasabi mo na yung mga classmates mo ay nagse-cellphone. O, pero sa atin, sa bahay, tingnan natin ano yung magiging possibility kung tuloy-tuloy mo yan. O, pwedeng masira yung mata mo, di ba? So, alam mo yung mga batang ganitong stage, sabi ko sa'yo, huwag mong pasasalitain eh. Mauubos yung... O, okay. Yung stage na to kasi, since nandoon na sila, may reasoning skills na sila, mayroon pa silang emotional regulation. Alam niyo ba sa mga ganitong stage, okay, common na sa kanila yung words na anxiety, depression, ano pa? Oh, mental health. Oh, ma, pwede ba mag-mental health break?
O heartbroken ako eh. Ganito na yung mga stage na to. So yung mental regulation plus yung kanilang reasoning skills na dadagdagan. Pero ano yung hindi pa na-develop during this time? Yung kanilang logical thinking. So yung logical thinking kasi madedevelop pa yan later years. No? 25 years of our life. No? 24, between 20 to 25 years old. So, kailangan ingatan natin yung stage na to dahil ito yung pinaka-puberty stage nila. Wherein nagkakaroon ng changes sa katawan. Dapat mas magiging close tayo sa anak natin. Pag nagsasabi na yan, pag nagkukwento na sa'yo, Mami, yung classmate ko, parang lagi nakadikit sa akin eh. So, unti-unti na yan magsasabi na, Mami, crush ko yun. Pero the moment na nagsabi sa'yo, oh, may padikit-dikit sa akin kanina sa school, Mami, tapos sinabihan mo na, alam mo yan, bata-bata mo pa? So, dyan magsisimula yung confusion. Kasi nga, sinabi sa'yo, tapos hindi ka naman open. Eh, yung technique natin dyan is, neutral lang tayo magre-react. Do not react negatively. Kasi the more na negative tayo mag-react sa kanila, later on, maglilihim na yan. Kasi ito yung stage na to na marami na yung lihim sa sarili. Hindi na yan magsasabi sa'yo kung ano mga nangyayari sa buhay nila. Kasi pwedeng sabihin nila, ay, papagalitan lang ako ni Mami eh. Kasi the more na may mga sinasabi sila, tapos ganito ka na lang, bibig ka na lang lagi. Wala. We have to listen attentively. Listen ano? Anong listening dapat? Listening with understanding. Kasi nangyayari sa atin, pag may ganun tayo mga anak, nakikinig na tayo, pero lumalampas lang din. Yung listening with understanding is, inaalam natin deeply kung ano yung nasa loob nila. Kasi hindi naman nila exactly sinasabi kung ano yung feelings nila eh. Meron akong estudyante na sinasabi niya, crush niya daw. Meron daw siyang crush sa school. O paano mo nasabi na crush mo yung ano na yun, classmate mo na yun? Kasi ano eh, gusto ko siya, tapos ang gwapo-gwapo niya, tapos sa tuwing nakikita ko siya, kinikindutan niya ako, ha? Di ba? Parang masyashock ka na may mga ganun pa lang, may mga nangyayari pa lang ganun sa school at that stage, no? Age pa lang na ganito. Pero bakit sa akin siya nag-open up? Bakit hindi sa parent niya? Sabi ko, alam ba ito ng parent mo? Hindi po eh. Ayoko magsabi doon, teacher eh, pagagalitan ako noon eh. So, paano natin sila magaguide kung doon pa lang ay nagkakaroon na ng blockage yung information? Okay, mamaya na ako. Thank you. Palakpakan naman. Yung next part, 10 to 12, siya naman yung speaker. So nakita niyo yung mga bata marunong ng mga tira. Kasi nakikita nila, ginagawa ng marami. Pag hinayaan mo lang yon, lagi niya susundin yung ginagawa ng marami, sa puwera ka na. Hindi ka na pakikinggan, kasi hindi ka nanindigan. Anak, kahit na ginagawa nila yon, nakakasama yun sa mata. Baka hindi lang alam nila. Tingnan mo to, may isang bata sumabog yung mata, kakanood nung... Meron na nangyari ganun, ha? Pumutok yung ugat. Oo, kasi walang pahinga. From sun up to sundown. Nakatutok. Ang mata ay may mga nerves na galaw ng galaw yan kapag tayo ay may pinapanood na nagmumove. Galaw niya ng galaw yung mata niya. Oh, kailangan din niya magpahinga. Napapagod din yan. Diba? Kaya bawal sa bahay namin, kailangan mo bigay ng policy sa bahay. Kasi dito nagsisimula ang disiplina nila. Kung sa bahay pa lang, hindi yan na disiplina, asahan mo. Eh, yun na nga yung na-enjoy natin ngayon, ano, mga walang disiplinang Pilipino. Kasi hindi na-train sa bahay, sumunod sa batas. Kasi sa bahay namin, bawal ang cellphone, magmula 3 o'clock hanggang 7. Bisa joke ko sila eh, 2 o'clock hanggang 7. Sabi ko dati 3 p.m. Nilahabaan ko. Natatandaan nila. 3 to 7, no cellphone. Ayaw matulog. Nanonood ng TV. Nanonood ng YouTube, ng Netflix. Pero malayo naman na yung distance. So, ngayon, sige, ayaw matulog eh. Pagdating ng 7, hintay ng hintay yan. 6:59 pa lang, nag-check na yan ng cellphone.
Age 59. So anong magagawa nito sa kanila sa buhay nila? Sumunod sa batas. Matuto sila maging disiplinado sa bahay pa lang. Kaya hindi pa huli ang lahat. Magbigay kayo ng policy sa inyong tahanan. Kayo ang law enforcer sa tahanan. Okay? Ang husband okay, ganito mga kayo malito, ha? Paano po yun, sir? Kapag pareho kaming gusto magpatupad ng batas sa bahay, pero magkaiba. Dahil alam mo, ramdam mo, mas tama ito. Ito ang husband mo, ay di, mas tama ito, makinig ka. Siyempre, magkakaroon kayo ng kompetisyon, mag-asawa. Paano ba ginawa ng Diyos kasi ang marriage? Ganito, unang-una niyang ginawa ang lalaki. Sa lalaki niya binili na bawal putasin ang prutas. Then, may lumabas na yung babae galing sa tadyang. Pero nalaman ng babae, yung instruction, kahit na wala pa siya sa mundo. Paano nalaman ng babae? Tinuro ng lalaki. Dahil sabi ni Apostle Paul sa Corinthians chapter 14, husbands, you are called by God to be your wife's teacher. Teacher ang husband. Kung meron kayong gustong malaman, tanungin nyo ang inyong mga husband sa bahay. Dahil dyan, required ang bawat husband na maging matalino. Required ang bawat husband na magkaroon ng laman ng utak. Hanapin kasi yan ng inyong wife. Yung laman ng utak mo. Ha? Pag wala nakita ng laman ng utak yan, nahanap yan sa iba. At hinahangaan ng mga babae ang mga lalaking matalino. Di ba? Pag yan, may nakausap na matalino, et sa puwera ka na. Magiging consultant niya yan. Palagi. Bakit? Kasi walang laman utak ng husband niya. Alam niyo na kung bakit nagkakaroon ng taksilan. Isa lang yan sa dahilan. Kaya bilang lalaki, sabi ng Diyos, teacher ka ng asawa mo. Required kang matuto na lahat ng bagay para ikaw lang ang tatanungin niya, hindi ibang lalaki. Nalulungkot na ako kapag mga seminar na ganito, ang daming babae. Kaya ang gusto kong patamaan lagi, mga lalaki. Ilan lang, kahapon 3, ngayon 1, 2, 3, tapos nagkukwentuhan pa. 4, 5, 5 lang, lalaki. Okay? Next stage. Dito na tayo. Young adulthood, 20s through early 40s. Intimacy versus isolation. The sixth stage in Erickson's 8 stages of psychosocial development is the young adulthood stage. This takes place in a person's life from the 20s through the early 40s. According to Erickson, after the person developed a sense of self in adolescence, he is now ready to share his life with others. Thus, in this stage, young adults want to blend with their friends and peers. They want to fit in. They want to develop an intimate relationship with other people. In fact, they want to make long-term commitments to others as they are now capable of forming intimate relationships, such as friendship and marriage. They are even willing to make compromises and sacrifices that such relationships require. And for Erickson, those who are successful in this stage are able to establish intimate relationships, one that is enduring and secure, and which may ultimately Introducing Grammarly, like you've never seen before. Your all-in-one writing essential. This result in the development of a virtue known as love. However, if people fail to establish intimate relationships with others, they may develop a sense of isolation. It must be noted that for Erickson, if the crises in the previous stages have not been resolved, young adults may find it difficult to develop and maintain intimate relationships with other people.
Thus, Erickson insists that people must develop a strong sense of self so they can develop intimate relationships with others. Middle adulthood. Naalala niyo sinabi, strong sense of self from mid-20s o from 20s to 40 na yung ating bracket. Ito may panahon na gusto mo na makapagrelasyon kasi feeling mo nasa tamang edad ka na. Pero pag 20 or 18 years old nag-asawa ka na, hindi ka pa hinog. Kasi mayroong part ng utak natin na kailangan ma-develop para pag nag-desisyon ka ng tama yung epekto. Yung frontal lobe sa utak, itong unahan. Hindi yan nade-develop hanggang mag-18 ang lalaki or mag-20. Ayon sa pag-aaral, nagde-develop yan hanggang 25 years old. Kaya pinapaya ng mga eksperto lagi, mag-asawa ka, pagtugtong mo na ang 25 years old. Yun talaga, ayon sa pag-aaral. So, pag hindi na-develop yan, mag-asawa ka na maaga, lahat ng gagawin mo, desisyon mo, ay kadalasang palpak. Palpak. Ang tawag doon ay experimentation. Kailangan daw matapos muna yung ano yun? Self-value, self-identity, self-preservation. Kaya pag isang tao laging papalit-palit ng boyfriend, papalit-palit ng girlfriend, ang tingin niya, sila yung may problema, siya wala. Pero ang totoo, siya pala yung may problema. Kasi kinulang sa development yung kanyang pagkatao. Hindi pa fully developed yung kanyang tiwala at pagmamahal sa sarili. Dahil kapag fully developed na yan, pagmamahal mo sa sarili mo, meron ka na pwedeng ibigay. Lumayas man yan, buo ka pa rin maiiwan. Magbago ang isip niya, buong buo ka pa rin. Okay? Siya yung may problema. Kaya hindi ka umiiyak nung umalis siya. Because ramdam mo, kilala mo sarili mo, buong buo ka, mabunga ka, makakadiskarte ka mag-isa. At hindi mo siya iiyakan. Kaya sasabihin mo sa kanya, it's your loss, not mine. Lakas mo, girl. It's your loss. It's your loss, not mine. It's your loss, not mine. Ganon ang sasabihin nyo. Hindi ka kawalangan. Ako ay isang profesional na mabunga. Nakakagawa ko ng pera kahit wala ka. Kaya pag niloko ka, it's your loss, not mine. Naintindihan po? Ganon. Kasi kapag nyo maging mabunga, kailangan dumating kayo sa stage na yan. Ha? Maging mabunga muna. Okay? Middle adulthood, eto na. Hanggang sa mid-60s. maging senior. Generativity versus stagnation. According to Erickson, when a person reaches his 40s, he enters into a stage known as middle adulthood, which extends to the mid-60s. And according to Erickson, when a person makes a significant contribution during this stage, for example, by raising a family or engaging in a productive work that contributes positively to society, a sense of generativity or a sense of productivity and accomplishment ensues. Those who fail to fulfill this task may experience stagnation and feel unproductive and uninvolved in the world. Maturity from mid 40s to 60s, middle adulthood. Nagpamilya ka na, eto na, yung anak ka na, tumuntong ang 40, sabi nila, life begins at 40. Alam niyo bang ito yung panahon na dapat nagre-review ka na lang ng mga accomplishments mo? Alam niyo bang ito yung panahon na dapat pa-travel ka na lang? Ini-enjoy mo ang pera mo? Ito yung panahon na dapat nangyayari na sa'yo pagtugtong mo ng 40. Ha? Kaya kung working hard ka pa rin, 40 years old ka na,
tatanda ka talaga na puro wrinkles. Hindi mo ma-enjoy yung buhay eh. Di ba? Magre-review ka ng mga accomplishments mo. Kung meron. Ay kung wala, kahit man lang best in cleaning, wala ka nakuha. Kahit man lang best in talking, wala ka nakuha. Walang marireview. Kaya ito rin yung panahon na puro regrets at sasabihin mo sa buhay mo. Kahit na wala kang ginagawa sa kaibigan mo, inaaway mo. Mainit ang ulo mo. Kaya ito rin yung panahon na may nawawalang asawa. Bigla na nawawala. Kasi may middle age crisis. Walang nangyari ganyan. Minsan may naisulat sa Manila Bulletin, may nagpapayo. Nawala po yung husband ko, umalis na lang, hindi naman kami nag-away, wala naman kami problema, dami naman kami pera, bigla siya nawala. Sabi na nagpapayo, wala akong makita dahilan. Kundi baka siya ay nagsasuffer sa kanyang midlife crisis. Bakit nagsasuffer? Pinaghihinayangan yung lahat ng panahon na dumaan na hindi man lang siya naging productive member of the society. Wala man lang siya na-contribute sa kanyang barangay. Wala siyang silbi sa lipunan. Marunong magluto, ayaw mag-volunteer magluto para sa kapakanan ng iba. Kapakanan ng marami, gusto lagi may bayad. Naniningil palagi. Ha? Paminsan-minsan, ibigay niyo naman yung sarili niyo sa bayan, sa kapwa. Paminsan-minsan lang naman. Kaya nga, hindi mo sana magiging problema yan kung ang pera is working already for you. Nandun na kami sa stage na yun, lampas na kami. Kaya kahit tulog kami, pumapasok ang pera. Tutulog ang Gcash. Ting! 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 You receive 5,000 pesos. Ting! Kaya madalas diba? Tumutunog, pumapasok. Yun ang stage na masasabi nyo, money is already working for you. Kaya pagka wala kang mga accomplishment, achievements, marami kang bukang bibig na pagsitsisi, sayang. Party girl kasi ako lagi, sayang. Hindi ako nag-aaral, sayang. Pinag-aaral ako na daddy, sayang. Puro barkada, etc. Ganyan ang mangyayari sa'yo. Okay? Maturity, eto na. 60s hanggang maging 80s ka. Ngayon na naman ang maximum natin, di ba? Kung marami kang bisyo, hindi mo inalis, nag-asawa ka, may bisyo ka pa rin, binibit mo, maiiwan yung asawa mo. Alam niyo bang bawal na bitbitin yung mga bisyo sa marriage? Alam niyo ba yun? Nasa Article 1, Family Code. Ano ba mga bisyo? Isa-isayin natin. Alak, babae, sugal, sigarilyo, kasama sigarilyo. Bakit? Iiwanan mo mag-isa asawa mo. Kaya ang usapan tumanda, asawa ka tumanda. Alak, ganun din. Di ba? Bawal na yan sa marriage. Kasi lahat ng bisyo, pagpapasaya sa sarili. Tama, sir? Pagpapasaya sa sarili. Pag nag-asawa ka na, sino na papasayahin mo? Asawa na. Kaya tatalikuran mo na lahat yan. Pati masamang ugali, hindi binibitbit sa marriage, bawal maging maldita. Sa husband, pag maldita ka, ano mararamdaman mo sa'yo? Maldita asawa mo. Ano mararamdaman mo? Mainis. Walang lalaki matutuwa sa babaeng maldita. Hindi ka napapansinin yan. Until maramdaman mo isang araw, parang alam na ko asawa, ba't hindi ako